May mga pagkakataong nasasaktan tayo hindi dahil iniwan tayo. Nasasaktan tayo dahil binigay natin ang lahat sa taong hindi naman pala mananatili. Ito ang kwento ni Reggie, isang binatang maagang natutong magmahal, ngunit huli na nang natutong mahalin ang sarili. Dear Malabon TV, ako po si Reggie. Maraming nagsasabing bata pa raw ako para masaktan ng ganito. Pero sa loob ng 5 taon, isang tao lang ang naging tahanan ko. Ginawa ko siyang mundo. Ginawa kong dahilan para magsikap at mabuhay. Hanggang sa isang araw pareho kaming nagkamali. Ito po ang kwento ng unang babaeng minahal ko at hanggang ngayon, hindi ko pa rin tuluyang makalimutan. Ihatid mo ang kapatid mo mamaya. Opo, Nay. Kumusta ang exam mo? Mataas po, Tay. Mabuti. Tay, Oh, ano? may laro po kasi kami bukas, tournament po sa school. Baka makapunta ka. Mamaya naman natin pag-usapan yan. Nagmamadali ako. Reggie, pakiugasan nga yung plato mo. Sige po, Nay. Hindi man ako pinabayaan ng aking pamilya, madalas lang na iparamdam sa akin na parang wala lang ako. Bilang bunso at nag-iisang lalaki, natutunan kong kimkimin ang aking nararamdaman. Pare, Oh, tara, may papakilala ko sa'yo. Sino na naman yan? Hi. Ah, hi din. Angela, ito si Reggie. Ikaw pala yung palaging panalo sa basketball. Hindi naman. Tsamba lang. Mahiyain ka pala? Hindi naman. Hindi naman. At tahimik mo naman? Hindi naman kasi ako sanay makipag-usap sa magagandang babae. Nambobola ka ba? Hindi seryoso kaya yun. 14 na taong gulang ako. 16 naman si Angela. 2 taon ang pagitan namin. Ngunit para sa 2 pusong nagmamahalan, hindi iyon naging hadlang. Angela, alam mo, ayoko na umuwi. Bakit? Kasi parang hindi na ako bilong sa pamilya ko eh. Bakit mo naman nasabi yan? Alam mo, lagi na lang mga ate ko yung napapansin. Parang anino lang ako sa kanila. Ah, okay lang yan. Andito naman ako. Reggie, Oh, bakit Angela? Gusto mo... Gusto mo dito ka na tumira sa amin? Ha? Kinausap ko kasi kanina sila mama. Reggie, Oh, yes po tita. kung dito ka titira, isang kondisyon lang. Ano po ba yun? Mag-aaral pa rin kayong dalawa ha? Opo naman, pangako po yan. At wala munang anak-anak. Opo naman. Masaya ka ba? Sobra. Bakit? Kasi pakiramdam ko yung may pamilya na ako ulit. Hindi kita iiwan. Promise? Promise. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangako, magmula ngayon tayong dalawa ang magkasama. Sa murang edad na yun, natagpuan ko ang pagmamahal na matagal kong hinahanap. Tinanggap ako ng pamilya ni Angela na parang tunay na anak. At sa loob ng 5 taon, naniwala ako na iyon na ang buhay na aking pangahawakan.
Lumipas ang 5 taon. Mas lalo pang tumibay ang pagsasama namin ni Angela. Sabay kaming pumapasok sa eskwela. Sabay kumakain, sabay umuwi. Love, dali na. Mauhuli na tayo. Sandali lang. Tinatali ko pa tong sapatos ko. Ikaw talaga, lagi kang mabagal. Lagi naman kitang hinihintay eh. Eh di thank you. Love, na-imagine mo na ba yung future natin? Minsan, Ano yung nakikita mo? maliit na bahay. Tapos, Ikaw ang nagluluto. ba't ako nagluluto? Kasi sunog lagi yung luto ko. O sige na nga, ako na magluluto. Basta ikaw, huwag mo iiwan ha. Hindi kita iiwan. Sus, drama. Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Sa akin ay hindi ka iiyak na kahit minsan. Hindi kita iiwan, hindi papabayaan. Hinding-hindi ka sasaktan, o akin ka na lang. Hindi kita iiwan. Halos lahat ng kakilala namin, kala nila kami ay magtatapos sa altara. Hindi ko alam na ang pangakong iyon ay mababasag. Love? Love? Nandito ka ba? Uy, love. Ba't ka umiiyak? Wala. Kilala kita. May problema ka, no? Sabihin mo na sa akin. Reggie, Oh, ano yun, love? may nagawa akong kasalanan. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang... Ano ba yun? Sabihin mo na. Hindi ko sinasadya. Angela? Nag-cheat ako. Ano? Sorry. Hindi. Hindi, Angela. Niloko mo ako. Sorry. Sinong lalaki yan? Sorry. Angela, sino? Katrabaho ko. Hindi. Sino sa kanila? Ang dami-dami nun. Reggie, mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit mo nagawa yan? Hindi ko alam. Isang beses lang ba? Angela, Oo. Angela, tingnan mo ako. Sabihin mo nga sa mata mo. Sorry. Hindi ko alam kung paano ko hihinga ngayon. Huwag mo akong iwan, please. Sorry. Ang sakit ng ginawa mo. Ikaw lang mahal ko. Pinapatawad kita. Basta, wag mo na ulitin yun, ha? Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na ang huling pagkakamali, pag-ibig ko. Love, Hmm, bakit ang tahimik mo na? wala lang. Galit ka pa rin ba? Hindi. Sigurado? Oo, huwag ka nang tanong-tanong. Hindi ka na katulad ng dati. Alam mo, sinusubukan ko lang na maging okay, ha? Sorry talaga. Alam ko, huwag na natin ulit pag-usapan yun. Pare, Oh, bakit pre? tara, basketball tayo. Ayoko, wala ako sa wisyo eh. Isang round lang? Pre, wag mo nang isipin yun. Oo nga, kung naisipin nyo, marami pang babae dyan. Bigyan pa kita eh. Alam mo pre, mahal ko pa rin siya eh. Eh, nag-chat siya eh. Alam ko naman yun. Pwede bang makiupo? Oo naman.
Love? Love, kailangan kita makausap. Bakit seryoso ka? Nakaba naman ako sa'yo. May nagawa rin kasi akong mali. Ano? Nag-cheat din ako. Sorry. Hindi. Hindi! Sorry. Patawarin mo ako, please. Akala ko okay na tayo. Sorry. Hindi ko naman kasalanan Umalis ka mahulog ako muna. sa kanya. Umalis ka muna! Love. Umalis ka! Bakit di pagbigyang muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayong natulitin ng pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Love, pwede pa tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan. Alam ko nagkamali ako. Sobrang nagsisisi ako. Hindi lang pagkakamali yun, Reggie. Alam ko, pero please, pakinggan mo ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tama na. Hindi ko na kaya. Pero nung ikaw yung nagkamali, pinatawad kita. Hindi pa pwedeng gawin mo rin para sa akin? Magkaiba tayo. Paano nanging magkaiba, ha? Kasi wala na akong tiwala. Hindi ba noong ikaw yung umamin, nawalan din ako ng tiwala sa'yo? Pero pinili kitang Reggie. mahalin. Reggie, Hindi ba sapat yung 5 taon nating pagsasama? Sabihin mo lang, may pag-asa pa ba? wala na. Wala na. Tapos na tayo. Please, wag mo kong iwan, Angela. Reggie, please. Wag mo sirain yung 5 taon natin. Reggie, tumayo ka. Hindi ko kaya, Angela. Reggie, tumayo ka dyan. Hanggat hindi mo sinasabing may pag-asa pa tayo, hindi ako tatayo dito. Reggie, anak, Nay, kausapin niyo naman po si Angela. hindi namin pwedeng pangunahan yung desisyon ng anak namin. Nay, please lang, gawan niyo po ng paraan. Reggie, masakit man, kailangan mong tanggapin. Hindi ko po kaya, Nay. Siya lang po yung meron ako. Umalis ka na, Reggie. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay isa. Ako bang siyang nagkulang? O ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ngayon, bakit naglaho na? Damdamin ay nasasaktan, puso'y nasusugatan. Pangako mong pagmamahal ngayon ay nasaan? Angela, kahit 5 minuto lang. Wala na ba talaga? Reggie, please. Tama na. Hindi ko kaya sumuko, Angela. Pero ako, sumuko na. Nasaan ang sumpaan? Akala ko ay walang hanggan, ngunit bakit ngayon'y nasasaktan? Hanggang dito na lang ba ang ating walang hanggan? Maraming taon akong nabuhay na iniisip na siya ang dahilan ng buhay ko. Pero mali pala ako. Hindi dapat umiikot ang mundo natin sa iisang tao. Dahil kapag nawala sila, pakiramdam natin
Katapusan na rin ng lahat. Ngayon natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi lang ang marunong magpatawad. Ang tunay na pagmamahal ay marunong ding bumitaw kapag oras na. Hindi ko na hinihiling na bumalik siya. Ang hinihiling ko na lang ay ang tuluyan kong mapatawad ang sarili ko sa mga pagkakamaling nagawa ko. Kung sakaling mapakinggan niya to, gusto ko lang sabihin, maraming salamat sa 5 taon. Kahit nasaktan mo ko, naging bahagi ka pa rin ng pinakamagandang kabanata ng buhay ko. At sana maging masaya ka habang buhay. Lubos na gumagalang, Reggie. May mga taong darating sa ating buhay hindi para manatili, kundi para turuan tayo ng mga aral na dadalhin natin habang buhay. Minsan ang taong pinakamamahal natin ang siya ring magtuturo kung paano nating bubuuin ang ating sarili matapos itong masira. At marahil ang tunay na paghilom ay hindi yung tuluyan kang makalimot, kundi yung maalala mo ang lahat ng nangyari nang wala ng galit, wala ng pagsisisi, at wala ng pag-asang magbabalik pa ang nakaraan. Kung nais nyo rin pong ibahagi ang inyong kwento, maaari po kayong mag-direct message sa aming Facebook page na Malabon TV. Sisiguraduhin po naming itatago ang inyong pagkakakilanlan. Ako po si Abby Peralta. Ito ang MMK. Malabon, Munting Kwento. Sa bawat kwento ng buhay, may aral na naghihintay.